Maging wise tayo sa pagpili ng mga barangay officials natin. Ito po yung sa akin lang. Ito kung paano ako pumipili ng mga binoboto ko. Hindi nyo kailangan gayahin, pero ito po yung sa akin lang. Meron pong iba, obvious naman. Kung may nakikita kayo, dalawang kandidato, yung isa tapat, yung isa magnanakaw, obvious naman siguro yung tapat yung pipiliin natin. Kung may nakikita tayong dalawang kandidato, yung isa matalino, yung isa bobo, siyempre pipiliin natin yung matalino. Kung may dalawang kandidato, may isa masipag, yung isa tamad, sino pipiliin natin? Siyempre yung masipag, yun may mga obvious. Pero may mga pagkakataon, siguro hindi tayo sigurado. Paano tayo mamimili? Sa akin po, kung hindi tayo sigurado, parang sino ba dyan yung mas tapat? Sino ba dyan yung mas magaling? Sino ba dyan yung mas masipag? Hindi tayo sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang. Kung dalawang kandidato, parang similar, o hindi ako sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang yung mas bago. Pipiliin ko na lang kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa nasyonal hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin, namimili ng boto, pag alam natin, milyon-milyon ng ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent, ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapamudmud yan ng pera pag bago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos. Hindi natin alam magkano naiwan sa bulsa nila. Simple lang po, huwag na natin gawing komplikado pa. Yan ang pinakamalaking red flag. Huwag nating kakalimutan yan papunta sa barangay elections po natin. Ang mayor, hindi po muna mag-i-endorso ng mga kapitan, ng mga kagawad. Kaya ako po binabanggit, muli po, nasabi ko lang kung saan tayo nang gagaling sa kasaysayan natin sa lungsod ng Pasig. Kung gusto talaga natin magpakilala ng mga pagbabago na binabasag natin yung kultura ng takutan, binabasag natin yung kultura ng patronage politics, kailangan medyo extreme muna tayo. Kasi may pinapatunayan, may pinapakita tayo na dapat walang dikta galing sa taas, dapat malaya ang mga barangay. Yan po yung pinaglalaban natin mula 2019 at matagumpay tayo. Kaya yung mga iba po, ginagamit yung pangalan ko, ginagamit yung pati yung naging team name nung nakaraan, pero hindi po ibig sabihin porket ginamit yung salitang yon o yung pangalan na yon, hindi po nangangahulugan na endorse po sila o ako yung nagpatakbo doon. Ang importante,